Hi! Welcome to Mar Tutorials. Gusto mo bang makita ang iyong SSS contribution? Well, this video is for you. Just keep on watching. Mga pwede natin gamitin sa pag-open ng SSS contribution. We can use Chrome browser or you can also download sa Play Store yung SSS o dito sa Google. Pero ngayon, yung gagamitin ko ay ang Chrome. Just open lang yung Chrome at i-type ang sss.gov.ph. Sa mga may account na sa online, pwede nyo nang ilagin yan. Pero ngayon, para ito sa mga hindi pa naka-register through online. At ituturo ko sa inyo, just keep on watching. Sa baba, makikita nyo dyan yung register. Para tayo ay makapag-register, i-click nyo lang yan at pindutin itong may nakalagay na reminders. Bastahin nyo lang yan at saka pagkatapos niyan, pindutin nyo lang yung may box yan. Pindutin then proceed. Ito na yung lalabas after that. So, just fill out na lang yung mga information na kinakailangan. Especially yung mga may asterisk. Yun yung mga importante na kailangan para makapag-registered na tayo sa SSS online. I-type nyo lang dito yung SSS number mo. Nakikita mo yung CRN-SSS. Next will be your active email. Kasi, dyan kasi isi-send yung para makapag-open ka na ng account mo through your active email or Gmail. Ang susunod naman ay yung confirm email address. Just copy-paste na lang yung email address mo. Yung user ID pala ay i-follow nyo lang yung instruction na kailangan. It should be 8 to 20 characters. No special characters except underscore lang ang pwede. Makikita yan yung red na instruction at mga bawal. Ang susunod naman, ilagay mo yung surname mo or last name, tsaka given name, and middle suffix, at ilagay mo rin yung birthday mo. Then, address. Kung wala naman, walang building name or block number, wag mo na lang lagyan. Kung taga Manila ka, i-click nyo lang yung box na yan at i-select lang yung cities kung saan ka sa Metro Manila. If you are in a province, select province at hanapin mo lang kung saang province ka at pindutin mo lang yan. Para lang yun kung sa ngayon nasa Pilipinas ka. Pero kapag nasa ibang bansa ka, itong foreign mailing address, dyan mo yun ilagay yung address mo kung nasa ibang bansa ka. Pero kapag hindi naman, wag mo na lang yung lagyan. Pang Philippine address na lang yung i-fill out mo. Like for example dito, kung nasa Afghanistan ka ba, Algeria, Bangladesh, dyan, ilagay mo yung current address mo. Ang susunod naman ay ito yung panghuli na isa sa mga pinaka-importante para ma-open na natin yung account natin at makita na natin yung ating contribution. So, ito yung registration preference. So, dito, pindutin nyo lang yung select one. Dito nakalagay yung mga kakailanganin ng SSS para makapag-create account na tayo. And make sure guys na lahat ng nandyan ay naka-register o meron yan sa iyong SSS o makikita din natin yan sa E1 form natin. So, pinili ko yung mobile number registered in SSS. Hindi ko na siya matandaan, hindi rin siya active. Okay lang yon. As long as kung ano yung number na nakalagay dun sa E1 form mo, yun yung kailangan mo. Here, since pinili ko yung mobile number registered sa SSS, ilagay mo lang yung number na yun. Pagkatapos niyan, pinutin ng I'm not a robot, then pinutin yung I accept the terms of service, then submit. At ito na po yung lalabas. Double check your information bago nyo po
pindutin yung confirm para makapag-proceed na po kayo. Kung may mga mali sa information dyan, pindutin mo lang yung cancel para ma-edit. To proceed, confirm, then okay. Dapat ito na po yung susunod na nakalagay. Ang susunod naman ay i-open natin yung Gmail natin. Gmail na ginamit natin sa ating information kanina. Just refresh lang kung wala pa kasi magsisend yun. Ito na. I-open lang natin yung SSS message. At kapag ito yung na-receive natin na message, it means na password na lang yung kulang para magka-create na tayo ng account. Pindutin lang natin yung clicking here. Ito na po yung lalabas. Hihingan tayo ng last 6 digits sa SSS natin. Ilagay lang po natin dito o i-type natin ang ating last 6 digits sa ating SSS para makapag-proceed na po tayo. Ito po yung ating halimbawa. At pindutin mo na ang submit. Ito naman yung magiging password natin. So tayo po ang mamimili at gagawa niyan. May example naman po dito sa ibabaw sa magiging password nyo po. Example dito, GD Cruz. At copy-paste nyo lang po yung password nyo dito. Pagkatapos nyan, pindutin nyo lang yung submit. So, ito na po, na-open na po yung account natin. At in case po na makalimutan ng password natin, ay maglagay po tayo dito ng mga question at bigyan natin ng answer. Mamimili po tayo dito ng mga katanungan na nakalagay. Kayo na po yung bahala kung ano ang pipiliin nyo dyan. Sa mga katanungan na bibigyan mo ng sagot. Ang pinili ko dito is, in what towns or city was your first job? So, inilagay ko dito yung aking sagot. At yung pangalawang katanungan naman, mamili ka din dito. Ang pangalawa naman ay pinili ko yung what is the nickname of your mother? At ang sagot. At pagkatapos niyan, pinutin yung submit. Next naman ay yung password mo na ginawa mo kanina. Type mo lang yon. Pwede nyo po yung pindutin yung mata dyan sa tabi para ma-view yung password nyo po. Pindutin nyo lang yung go to home at basahin nyo lang yan yung members survey consent nyo po. After that, ito na po, nandito na po tayo sa ating account. Click your contribution, just click inquiry at click also the contribution at mag-intay-intay lang tayo kasi mahina po ang signal po natin. At dito na po natin makikita ang ating contribution na hinuhulog-hulugan ng ating employer simula nung na gumawa po tayo ng SSS. So, dito naka 41 months po ako ng hulugan at meron po akong balance na 43k plus. At yun lang po lahat. And if you like this kind of video, don't forget to like and subscribe. And thank you for watching.